Sa loob ng 30 minutong tuloy-tuloy na paglalakad ay narating namin ang unang ilog kung saan kinakailangan naming tawirin. Yan ba paborito ni Lakay? Ang pag-aalay ay ginagawa bilang respeto sa pagpapaalam sa pagpasok sa lupain ni Lakay upang hindi natin siya magambala sa kanyang pananahimik. Ito yung alak na para sa inyo. Ngayong tanaw ko ng ibabaw ng ulap, gaya ito ng kaalaman na walang hangganan na patuloy nating inaaral at sinasaliksik. Kahit medyo alam ko na rin ang ilang teorya sa paghulma ng kalikasan, misteryoso at malalim pa rin ang aking pagkamangha dito. Kung kanina ay masukal na kagubatan at malawak na talahiban, ngayon ay ilog ang aming pagdadaanan na halos hindi ko mabilang. Kung kanina mula sa itaas ng bundok ay namangha ko sa tanawin, ngayon namangha ko sa aking sarili dahil nagawa kong marating ang kagubatan at maakyat ang tugatog ng maalamat na bundok ng Mount Lakay. Nasa 6 na oras ang biyahe mula Metro Manila hanggang dito sa Sitio Curva, Barangay Poncan sa bayan ng Caranglan, Nueva Ecija. Pagdating sa jump off, hinintay lang namin ang mga makakasama naming guides at kaagad na kaming umalis para tahakin ang kabundukan. "7:23 ng umaga kami umalis sa jump off at sa mga oras na to napakainit na ng sikat ng araw. Itinda po kami, bili po kayo, halo-halo, saka egg sandwich para mamaya merienda. Kapansin-pansin ang lawak ng kapatagan sa aming pinaglalakaran, kaya di maipagkakaila ang probinsya ng Nueva Ecija ay tinuturing ng pangunahin nagpapatubo ng palay sa ating bansa at kilala rin ito sa mga pananim ng sibuyas sa ilang munisipalidad. Nakaka 30 minutes na tayong paglalakad mula dun sa jump off natin. Sa loob ng 30 minutong tuloy-tuloy na paglalakad ay narating namin ang unang ilog kung saan kinakailangan naming tawirin. Kailangan maging maingat sa pagtawid dito dahil sa mga bahaging biglang palalim na may posibilidad na malublob ka sa tubigan at mabasa kasamang sensitibong kagamitan. Hanggang bewang lang naman ang parting pinakamalalim dito. Habang papalapit tayo ngayon sa paanan ng Mount Lakay, ito na yung first river crossing natin na hanggang bewang. So yung mga nauna natin mga pagtawid, mga sapa lang yon. May river pa daw. Pagkatawid ng unang ilog, malayo-layo na bukirin ang aming nilakad bago marating ang kasunod na ilog. So pagkababa dito sa mataas na part ng bukid, so kailangan naman natin tawirin itong ilog. So pangalawang river crossing natin to. Hanggang tuhod lang naman. Oras na pang-6, pang-7 agad. Pagtawid natin dito. Nasa 7 ilog ang aming natawid bago marating ang paanan ng bundok. Halos mga 1 kilometro mula dun sa pang-7 ilog na tinawid natin. Nandito na tayo sa paanan ng Mount Lakay. Halos 1.5 oras mula dun sa jump off hanggang dito sa paanan ng Mount Lakay bago namin akyatin itong kabundukan. Nasa halos kalahating oras kami nagpahinga sa paanan ng bundok bago simulan ng pag-akyat. Halos mga 3 oras bago namin marating yung campsite. Campsite pa lang yun, wala pa sa summit. Let's go! Nasa halos kalahating oras namin naakyat ang ibabaw na to mula sa paanan ng bundok at sigurado pagpapawisan ka ng matindi dahil bukod sa matinding init, dire-diretsyong paahon ang trail. Yung doon, yung 37 doon. Okay. Hindi pa ito ang tugatog ng bundok. Sandali lang kami nagpahinga dito bago itinuloy namin ang paglalakbay.
Simula sa paanan ng kabundukan hanggang dito ay hindi pa masukal ang aming pinaglalakaran. Halos mga talahiban lang na hanggang bewang ang taas ang nasa paligid, kaya ramdam namin ang matinding sikat ng araw. Pataas naman tayo na pataas. After 1.5 hour, narating na namin yung campsite kung saan pwede kaming mag-lunch. So, meron dito kubo. Ang akala ko ito na ang campsite kung saan kami magpapalipas ng gabi. Sa pagkakaalam ko, nasa 3 oras pa yon bago marating. Ayon sa aming guide, may 3 campsite ang meron dito. Ito ang unang campsite, ang pangalawa ay nasa pusod ng kagubatan at ang pangatlo ay nasa Tugatog. Mga kalating oras na kami nagpahinga dito para kumain at tanghalian. At pagkatapos noon, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Dito ay tanging guide ng aming sinusundan dahil wala na kami makitang trail. Maaari tinubuan na ng mga talahib dahil sa tagal nang walang umaakyat dito. Dapat hindi malayo ang distansya mo sa nauuna sa iyo at siguraduhin mong nakikita mo ang kanilang direksyon. Dahil sa makakapal at matataas na talahiban, posibleng hindi mo na sila masundan at sa ibang bahagi ng kagubatan ka mapadpad. Pagdalampasan mo na ang matataas na talahiban ng halos nasa kalahating oras, lalampasan mo na rin ang matinding sikat ng araw na direktang tumatama sa iyo dahil sa lilim ng mga matataas at malalagong punong kahoy. Ngunit maraming kawayan ang nakahambalang na minsan nagpapalito sa mga daraanan. Mga ilang oras pang patuloy na paglalakad, natawidan namin ng isang bahagi ng bundok dahil bahagyang pababa na ang aming nilalakaran. Lubhang masukal ng paligid at may kadiliman na rin ang ibang bahagi dahil sa mga nagkukumpulang punong kahoy at ilang halamang gubat na tumatakip sa bawat sulok ng kagubatan. Hanggang sa loob ng 3 oras mula sa paanan ng bundok ay narating namin ang ikalawang campsite dito sa pusod ng kagubatan. Bago pa maitayo namin ang kanya-kanyang pahingahan, isa sa mga ritual na ginagawa ng mga lokal dito lalo na kung may kasamang turista ay pag-aalay sa tinatawag na tagabantay ng bundok na kung tawagin ay lakay. Dito raw ipinangalan ng bundok. Alak ang inaalay kay Lakay dahil mahilig daw itong uminom nung nabubuhay pa dito sa pusod ng kagubatan. Yan ba paborito ni Lakay? Oo, Gin? ito naman. Ah, gin talaga. Basta na pairam yung Baka gusto nyo Red Horse eh. Yung tatay mo, tatawag yung tatay Jess yan. Lakay, lakay. lagyan ko ito ano. Kauna ka, lakay. Pero kukunin din natin ito after mga after 20 minutes yan. Oo, wala na kaluluwa yun. O, susundan kita tay ah. Baka makita natin si Lakay. Ang pag-aalay ay ginagawa bilang respeto sa pagpapaalam sa pagpasok sa lupain ni Lakay upang hindi natin siya magambala sa kanyang pananahimik at upang bigyan tayo ng maaliwalas na panahon sa loob ng kagubatan. Dito na. Oh, ito na po, Lucky Bay. Ito na po yung alak na para sa inyo. Okay lang tayo magsasalita ako dito. Okay lang yan. Oh, kasi pag nekpan na, huwag nang lilingunin. Diretso na ako. Nagatalikod na. Okay, sige. Hindi ko naman nilingon eh. Dito ko lang tinignan sa video. So, yung inalay ni tatay na gin na sinalin niya sa baso, isang alay yon dito kay Lakay, yung nangangalaga nitong kabundukan. Dahil bawat pumapasok ng mga tao dito, kailangan magpaalam sa kanya. Isang ritual yung pag-aalay ng gin para hindi tayo gambalain. Pagkatapos mag-alay kay Lakay, halos na itayo na rin namin ang aming mga tent at nakapagluto na rin para sa hapunan. Kasi may dinagyan ng ano yun. Halos katatapos lang namin kumain na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Maulang hapon.
Dito sa Mount Lakay. Pinakain muna kami bago umulan. Pero hindi kami susuko. Dito pa rin kami matutulog. Wala kaming choice. Kinagabihan, huminto ang pagpatak ng malakas na ulan. Ayon sa aming guide, tanda raw iyon ang pagtanggap ni Lakay sa aming alay at pagkilala sa amin bilang bisita dito sa kabundukan. At wag daw kami mag-alala dahil hindi gagawa si Lakay ng anumang paggambala sa amin at siguradong bukas ay bibigyan kami ng isang magandang panahon. Ganun pa man, inayos pa rin namin ang aming matutulugan, paghahanda kung sakaling umulan. Nung tuluyang tumigil ng malakas na ulan, pumunta sa amin ang aming mga kasama sa tent upang makisalo sa kunding inuman at kwentuhan habang nagpapaantok. Dami namin kapitbahay. Guys, sinugod kami ng kapitbahay. Maliit lang yung bahay namin, pagpasensyahan nyo na. Kinabukasan, alas 4 ng umaga kami gumising upang simulang akyatin ang tuktok ng Mount Lakay. Nasa halos 2 oras daw mararating ang tugatog nito at plano rin naming akyatin ang katabing bundok na Mount Buong. Ngunit hindi pa namin alam kung ilang oras ito bago marating. Totoo nga sinabi ng aming guide na bibigyan kami ng isang napakagandang panahon ng tagabantay ng bundok dahil hindi pa man namin nararating ang tugatog ay tanaw na namin ang dagat-dagatang ulap o bulang liwayway sa gilid ng kabundukan. So after 1.5 hour, narating na namin itong summit ng Mount Lakay. So mga nasa 6 AM narating na namin to. Lipin natin yung tanawin dito sa taas ng view deck. Malalago at nagkukumpulan ng mga punong kahoy dito sa tugatog ng bundok upang makita ang tanawin mula sa tugatog nito at mapanatili ang punong kahoy sa paligid. Itinayo ang view deck na gawa sa kahoy na may taas na halos nasa 30 feet. Dati nung bagong gawa po yan kahit na 20, 20. Ngayon, lang po tayo. Alalay lang baka. Nalay lang baka marupok yung ano natin. Marupok na. Kailangan na naman mga Dahil sa tagal nang wala nang umakyat dito, hindi na pangalagaan ng view deck kaya ang kapasidad kung ilang tao ang pwedeng umakyat dito ay nasa 1 hanggang 5 na dati ay naabot ang 20 katao. Mula dito ay napakagandang pagmasdan ng dagat-dagatang ulap na may ilang tugatog ng bundok na nakalitaw. Naalala ko tuloy na panahon ng aking kamusmusan, tinatanong ko mula sa kalupaan ng ulap at iniisip kung ano ang nasa ibabaw pa nito. Ngayong tanaw ko ng ibabaw ng ulap, gaya ito ng kaalaman na walang hangganan na patuloy nating inaaral at sinasaliksik. Katatapos lang namin dito sa view deck ng Mount Lakay. So proceed na kami sa second mountain, sa isa sa mga uncharted mountain ng Karanglan Nueva Ecija, which is Mount Buong. So Let's go! proceeding na kami. Okay. Push! Bago namin akyatin yung Mount Buong na nasa likod pa itong bundok. Halos mga nakakatatlong baba na kami ng bundok at dito masyadong maraming mga tinik. Nakailang baba akyat sa bahagi ng bundok ang aming tinahak. Higit na masukal at napakaraming halamang gubat ng matitinik ang aming dinaanan bago nag-alangan si tatay na ituloy pa na marating ang Mount Buong. yung pagtatubas. Oo, doon. Oo nga, ito kasi no, ba ano tayo sa daanan. Oo, matatagalan tayo. Hindi pa tayo makakarating doon sa talaga na sa object na pupuntahan. Ano kuya, ano plano nung iba doon? Parang doon kami dumaan lugad. Doon na kami natulog. Hindi pa man namin nararating ang paanan ng Mount Buong, nag-alangan na si tatay, ang head guide, na mahirap ang daan na aming tatahakin patungo sa bundok na to. Sa tansya niya, hindi namin mararating ang tugatog o paanan sa araw na to. Isang gabi pa. Isang gabi pa. So mga isang gabi pa daw guys, bago natin matawid yun.
Ngayon 8:30, halos nakakaisang oras na tayong paglalakad papunta sa Mount Buong, pero hindi natin narating dahil nga masukal yung dadaanan natin. Tsaka mukhang sabi ni tatay kinakailangan pa ng isang gabi. Tama. So back to campsite na tayo. After natin marating yung summit ng Mount Lakay at sinubukan natin puntahan yung summit ng Mount Buong, ngayon nakabalik na tayo sa campsite within 5.5 hours. Time check ko sa atin. 5.5 hours natin natapos. Pagdating sa campsite, nagluto at kumain kami saglit. Nagbaon na rin kami nakakainin sa tanghalian at kaagad na rin kaming umalis dahil masyadong malayo ang panibagong ruta ng aming tatahakin pababa ng bundok. Kung kanina ay nasa loob kami ng masukal na kagubatan, ngayon ay daan-dahan na kaming pababa sa kabundukan sa isang malawak na talahiban. May sentro pa lang ang araw sa katanghalian, kaya ramdam na namin ang matinding init ito. Dagdag pang matatalim na 3 kantos na talahib na bahagyang humihiwa sa aming balat. Init dito. Ngunit kahit ganun pa man ang tindi ng init, saglit kang mapapahinto upang pagmasdan ang magandang tanawin ng ilang parte ng kalupaan mula sa karatig na kabundukan hanggang sa pinakamalayo at mga kapatagan na namamagitan dito. Kahit medyo alam ko na rin ang ilang teorya sa paghulma ng kalikasan, misteryoso at malalim pa rin ang aking pagkamangha dito na halos di ko maipaliwanag gaya ng nasasabi ko ngayon. After 2.5 hours, narating na natin tong ilog. Sa sobrang pagod, maliligo tayo. Sa wakas, nalampasan na namin ang malawak na talahiban at kagubatan na bundok. Pero bago namin tawirin ang ilog, dito muna kami nagpahinga, kumain at naligo. Dahil may magandang sorpresa pa sa amin ang bundok. Kung kanina ay masukal na kagubatan at malawak na talahiban, ngayon ay ilog ang aming pagdadaanan na halos hindi ko mabilang kung ilan ang tinawid namin hanggang sa marating ang kapatagan. Mula dito sa kapatagan, pinagmasdan ko ang bundok na aming narating. Tanaw ang tugatong nito na sumisilip sa kaulapan. Kung kanina mula sa itaas ng bundok ay namangha ko sa tanawin, ngayon namangha ko sa aking sarili dahil nagawa kong marating ang kagubatan at maakyat ang tugatog ng maalamat na bundok ng Mount Lakay.